ah, hindi tayo nilalang ng Diyos para sumunod sa kanyang sumunod sa sa kanyang sarili lamang, kundi tayo ay binigyan ng freedom of choice, sabi nga kanina. So, sa ating topic po ngayon, ito po ay isang decision na manggagaling sa ating mga sarili. Ikaw po dapat ang pumili nito kung ano pong gustong marating sa ating mga buhay. Dapat ngayon pa lang nakapagpili na tayo sapagkat ang bagay po nito kung ano po ang gustong marating natin sa ating buhay, dapat alam natin ngayon pa lang sapagkat ito po ay kailangan po ng gawa. Hindi po marating mo yung isang bagay, alam mo, gusto mong makarating sa kaya po kapag wala kang gawa, hindi mo siya marating. So, ang topic ko pong ito ay may kinalaman sa kaligtasan at dapat ngayon pa lang alam natin kung saan tayo pupunta. Sabi nga natin kanina, ngayon pa lang mamili ka na dapat mahalaga na alam mo kung saan tayo pupunta. So alam naman natin, dalawa lang naman po yan eh. Eternal joy or eternal punishment or eternal life or eternal eternal damnation. So bakit ba mahalaga na makapili ka na ngayon pa lang? Sabi nga natin dyan dahil ito ay nakabase sa iyong mga gawa at gagawin pa lamang. So, bago ka makarating dun sa eternal o eternal punishment, may kailangan dapat gawin. Sabi nga sa Galatia, chapter 6, verse 7, be not deceived. God will not be made a fool. For a person will reap what he sow. Sa Tagalog, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro sapagkat ang lahat ng inihasik ng tao ay isa namang aanihin niya. So, napakaliwanag po ang sabi sa banal na kasulatan sa Galacia na kung ano ang itinanim ng tao, sigurado, yun ang ating aanihin. Kaya ngayon pa lang, dapat alam mo na kung ano dapat ang ating gagawin. Dapat magtanim tayo ng ah, para sa Diyos. Kapag sabi diyan na sa verse 8 po, ganito po ang sinasabi. Because the person who sows to his own flesh will reap corruption from the flesh. But the one who sows the Spirit will reap eternal life from the Spirit. Tagalog, sapagkat ang naghasik ng kanyang sa sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Tatapat ang naghasik ng espiritu, so mali pong spelling, spirit spirit ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. So napakaliwanag din po ang sinasabi dito na kung ano ang inasik ng tao, sabi niya dito, kung sa laman ang yung ginagawa o pagtatanim, ay mag-aani ka ng nasa laman. O di kaya kaparusahan. Kung sa espiritu ka magtatanim, sabi dito, mag-aani ka ng buhay na walang hanggan. So, sabi nga natin kanina, dapat ngayon pa lang ay nakapag-desisyon na tayo sa ating mga buhay na kung ano ba talaga ang ating mga ginagawa para maipaganda natin ang ating mga sarili. So hindi naman kapag namatay po tayo, hindi naman yan kaagad na biglang doon ka agad mapupunta sa ang may nababasa po kasi ako lagi sa mga social media kapag may namatay po, yung nagsasabing no pain, rest in peace. So parang questionable po yun eh.
sigurado ka agad eh. So, alam natin sa ating mga sarili na dito sa ating mensahe na dapat ang isang tao ay may ginagawa. Anong ginagawa? Kung ano ang itinanim ay siya ninyong aanihin. So, maliwanag po dito para makamit o makapamili po tayo dun sa dalawa na kung saan tayo pupunta. Dapat ang ginagawa po natin, kung ang gusto po natin ay eternal joy or eternal life, ay magtanim to o maghasik tayo ng spiritual na mga bagay. So, napakaliwanag po ang pagkakasabi sa talata na huwag tayong padaya, Diyos ay hindi nagbibiro. Kung ano ang ating itinanim, sigurado yun ang ating anihin. So, kung ang ating itanim sa buhay na ito ay pang material na bagay, sigurado yan din ang ating anihin. Mag-aani tayo ng kasiraan o kaparusahan. In contrast, kapag ang ating itanim ay sa espiritu, tayo ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. So, sino po dito ang farmers o pamilyar sa magsasaka? Siguro lahat po tayo. Alam natin ang magsasaka. So, ang magsasaka po ay nagtatanim po yan. So, walang farmers na hindi alam ang ito. Lahat ng farmers alam niya kung ano ang kanyang itinanim, alam niya kung ano ang kanyang anihin, di po ba? Walang farmers ang nagtanim ng palay at ang inaasahan niyang anihin ay nyug. So napakaliwanag po yan eh. So ang sabi nga sa banal na kasulatan, wag po tayong padaya. Ito po ay isang babala ng ating sumulat si Apostol Pablo na wag tayong padaya na ang paggawa ng mabuti ay walang ik- wala tayong aanihin na mabuti. Napakaliwanag po itong kapag nagtanim po tayo eh. Ito pa ang isang konsepto ng pagtatanim. Ang pagtatanim po ay walang farmer din po na nagtanim ng isang butil at ang inaasahan niya isang butil din ang anihin niya. Yan po ang prinsipyo ng pagtanim. Sigurado, kapag nagtanim ang isang magsasaka, ay inaasahan niya na ang anihin din ay marami. Ganon din po sa spiritual. Kapag nagtanim tayo dito, ano ba ang aanihin natin, di ba? Eternal joy, pang kanyan, marami, walang hanggan. So, kung i-compare po natin sa buhay na ito, kung halimbawa magtatanim tayo ng pangmaterial na bagay, panandalian po lamang ito. So, sabagay, dalawa po ang ating aanihin, parehas na eternal. Yun lang magkaiba, eternal joy or eternal punishment. So bakit mo mahalaga na nakapili ka na nakapili ka na kasi kailangan po natin itong i-work out o pinagsusumikapan. Kung sa buhay na ito tayo po ay nagsusumikap na magkaroon tayo ng magandang buhay, so dapat sa spiritual na ating paghahanda dapat po ay yan po dapat ang ating pinagsusumikap ang mabuti sapagkat ang kapalit po niyan ay eternal. Eternal joy or eternal damnation or eternal punishment. So marami po tayong naririnig na ito nga, sabi ka kanina na lahat po tayo ay may kamatayan. So dapat po natin na ihanda ang ating mga sarili sa mga bagay na ito sapagkat wala po tayong second chance. So naaalala niyo po yung uh, kwento ng mayaman at ni Lazaro. So
humingi siya ng pagkakataon na makabalik dito sa lupa, ngunit hindi niya na po nagawa. Kaya sana sa buhay natin na ito na dapat po nating paghandaan ang mga bagay na ito sapagkat sabi nga, no second chance. So dapat ngayon pa lang ah, ginagawa na natin ito. Pero sa buhay natin na ito na marami po tayong mga balakid, nandyan ang mga pagkakaabala sa ating mga natin sa maraming bagay sa ating ikinabubuhay at marami pang iba. Kung hindi natin ito alam kung ano ang tama nating gawin, so mapapahamak po tayo. So ngayon po na nalaman natin na magtanim po tayo ng pang-spiritual para mag-ani po tayo ng walang hanggang buhay. So si Moises po, basahin po natin na nagdadasal siya sa Diyos. So maganda yung panalangin ni Moises. Basahin po natin. Sabi niya sa Psalms 90 verse 12, so teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Sa Tagalog. Kaya nga ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay mangagtamo sa amin ng pusong may karunungan. So, magandang panalangin ni Moises na dapat po nating matutunan din na may handa natin na ating buhay. Sabi niya dito, bilangin natin. So, alam naman natin na ang buhay natin kaya namang bilangin. So, alam naman natin na ang buhay natin sa mundong na ito ay maikli lamang, wala pong nakakaalam. So, humingi tayo ng gabay sa Diyos na turuan tayo sa araw-araw na nawa matutunan natin ang kanyang mga salita upang tayo ay maihanda natin ang ating mga sarili kung dumating man ang tayo ay mamatay sapagkat sabi nga natin kapag namatay ka na ay wala ka ng chance no o second chance. So sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, ito po ang mabuting gawin ng tao habang siya ay nabubuhay sa sanglibutan ito. Sabi sa Ecclesiastes, having heard everything, I have reached this conclusion. Ito po ay sabi ni King Solomon na nabuhay na hari na isa sa pinakamatalinong hari na nabuhay sa kanyang kapanahunan. Na pinag-aralan niya ang lahat ng bagay sa sanglibutan ito upang kung ano talaga ang meaning ng kung ano talaga ang meaning ng buhay. Sabi niya ito ang kahulugan ng buhay. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So, ano ba talaga ang meaning ng buhay? Sabi nga ni Moses, dapat matakot po tayo sa Diyos. At sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So walang dapat gawin kundi sumunod sa Diyos upang tayo ay magkaroon ng magtamo ng buhay na walang hanggan. Ito po ang dahilan bakit kailangan nating pumili ng eternal or eternal punishment. Sa Ecclesiastes chapter 12 verse 14. For God evaluate every deed, including every secret thing, whether good or evil. Tagalog. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ang bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. So,
Kaya mahalaga po sa ating mga sarili na tayo po ay nakapili na ngayon pa lang sa araw na ito o kaya dati pa na tayo po dapat ay alam natin kung ano ang ating pupuntahan sapagkat ang gawa po natin ay sabi nga dito, God evaluate every deeds, including secret and good or evil. So tandaan po natin, sabi nga kanina na kung ano ang iyong itinanim, ay yun ang ating aaninihin. At darating ang panahon kapag tayo namatay, sabi sa Tagalog, dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati na ang bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. So wala po tayong maitatago sa Diyos, mga kapatid. Sana, kung, kung ikaw ang nakakaalam ng kasalanan mo, pagdating ng judgment, may isang nakakaalam, kundi ang Diyos lamang. Kung ano ang ating ginawa, maging ito'y mabuti o maging masama, lahat ng ito ay magiging hayag sa Panginoon. Kaya, ihanda natin ang ating mga sarili habang tayo ay nabubuhay sa sanglibutan ito. Na alam naman natin na ang katumbas ng ating mga ginagawa na katulad ng mga gawain na katulad ng ginagawa natin na ito ay naayon sa kalooban ng Diyos. At inihahanda natin ang ating mga sarili upang makamit natin ang eternal salvation or eternal joy na ating inaasam na gusto rin naman na mangyari ng ating Panginoon Kristo sapagkat nung unang paglalang pa lang ay binigyan na tayo ng Diyos ng Spirit. Ang ibig sabihin po nun, ito ay nagpapahiwatig na sa paglalang pa lang gusto na ng Diyos na tayo ay maligtas. Tayong lahat na napag-aralan natin sa Genesis na ang tao ay nilalang ng Diyos na kakaiba sa lahat ng kanyang mga nilalang. Sapagkat binigyan tayo ng soul. Sapagkat gusto ng Diyos na tayo ay makasama sa buhay na walang hanggan. So malapit na po ako magtapos. Gusto ba ng Diyos na magkaroon tayo ng eternal life or eternal joy? Ang sagot po, yes. Gustong-gusto ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Kaya nga, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ikaw, ako, tayong lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayon pa lamang, dapat alam na natin kung ano ang ating gagawin sa ating mga buhay, kung ano ang ating itatanim, kung ano ang priority natin sa ating mga buhay na dapat alam natin na kung ano ang ating itinanim ay siya rin naman nating aanihin. So, bago po ako magtapos na sana magtanim po tayo ng pananampalataya o spiritual na bagay. Hindi lamang tayo sa sanglibutang ito na nilikha lang ng Diyos na para mabuhay sa sanglibutang ito, kundi nilikha tayo ng Diyos upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan na kasama niya. Yun lamang po at marami pong salamat. At sana sa maikling mensahe na aking ibinahagi sa inyo ay nagkaroon po tayo ng pananaw na magtanim o malayo po sana ang ating pananaw na katulad ng pananaw ng Diyos na ang pananaw niya na tayo ay gusto ng Diyos na makasama niya sa buhay na walang hanggan or eternal joy. Marami pong salamat.